Ayan, eto na naman tayo, kwentuhan na naman. Akala ko kagabi katapusan ko na ng pagtatrabaho. Sabi ko, hindi na ako magtatrabaho. Ayoko na, pagod na ako. Kasi kagabi, sabi ko, ayoko na, suko na ako. Hindi ako tatagal sa ganitong klase ng trabaho. Dahil kagabi talaga yun, yung pinakamahirap na naging gabi ko ng gabing yun. Pinakamahirap na naging pasyente ko ng gabing yun. Ang hirap-hirap niyang intindihin, alagaan, kausapin kasi siya ay masyadong violente, aggressive, nananakit talaga, nagmumura, naninipa, nanununtok, nananadyak, yun. Halos muntikan na ako masuntok kagabi. Ayan, muntikan na ako masuntok kasi ayaw niya magpahawak, ayaw niya magpapigil. And then yun na nga, sa pagtayo niya, sinusubukan ko na i-cover yung sarili ko para hindi niya ako tamaan ng suntok. Siya namang tumba niya, grabe talaga. Grabe. So, ang takot ko kagabi, sabi ko, ayoko na, hindi na ako babalik. Sabi kong ganyan. Grabe ang trabaho to, hindi ko kaya ang trabaho to. Ito na yata yung pinakamahirap kong naging trabaho sa buong buhay ko. Ayun, sabi ko, kaya ko itong trabaho ito. Sabi ko, ito na yata yung trabaho para sa akin. Pero hindi pa rin pala, hindi pa rin ito yung trabaho para sa akin. Yun na nga, masyado akong natakot, nataranta, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ganun pala pag nasa sitwasyon. Sabi ko, ayoko na, talagang hindi ko na kaya. Paano nila nagagawa yung ganitong klase ng trabaho? Sabi ko, grabe, ang hirap ng trabahong ito. Yung napuno na ako kagabi, samot-sari na yung naiisip ko. Sabi ko, grabe naman. Tangina, ang hirap na nga ng ganitong trabaho. Pinapahirapan ka na nga ng mga katrabaho mo. Pati ba naman pasyente? Papahirapan ka pa rin. Worth it ba talaga yung pagpasok ko dito sa trabahong to? Ito ba talaga yung pinaglalaban ko sa buhay? Yung magtrabaho ng ganito, tulungan sila dahil nga kailangan nilang tulong pero ayaw naman nila magpatulong. Ano bang gusto nila? Hindi ko sila maintindihan. Papasok-pasok sila ng ospital tapos hindi naman pala nila kayang magpatulong. Kailangan nila ng tulong tapos pagtutulungan mo sila. Kaya nga sila pumasok sa ospital, diba? Para tulungan silang gumaling. Tapos, pag naman nandun na sa ospital, ayaw naman magpatulong. Hindi ko maintindihan. Diba mas magiging madali ang lahat kung papayag silang magpatulong nga? Kagaya kagabi, hindi naman maiwan-iwanan, kaya nga kailangan may bantay talaga kasi nga paulit-ulit siyang natayo, paulit-ulit siyang natutumba, and yun nga, ayaw niya magpatulong, ayaw niya magpahawak, ayaw niya rin magpapigil. Pag paulit-ulit na sinasabi namin na huwag kang tatayo kasi nga matutumba ka, tatayo pa rin siya, and then yun, matutumba, tapos magagalit. Yun, grabe yung naranasan ko kagabi. Sabi ko, ayoko na. Hanap na lang ako ng ibang trabaho, maghanap na lang ako ng iba, yung hindi ako may stress ng ganito kasi itong trabahong ito ini-stress ako ng mga katrabaho ko, ng mga pasyente. Hindi naman, ilan lang naman yung katrabaho ko na talagang ini-stress ako, dalawa lang. Excuse me. Dalawa lang pero yung isa is bihira namang magpunta. At saka yun na yung isang yun is nagbo-float lang. Alam ko sino, float lang naman siya. Hindi naman siya talaga doon nagtatrabaho sa amin. Akalam ko sinong umasta. So, yun. Tapos itong isa, yun nga pinakamatagal na dito. Yun ang pinakang problema ko talaga. Hindi naman ako lang may problema sa kanya. Marami naman may problema sa kanya. Kasi nga, yung ugali niya, ano siya, terror talaga siya. And pahirap sa ibang mga katrabaho. Pahirap sa buhay ng iba. Alam mo bakit kaya hindi nila maisip na padaliin na lang yung trabaho sa pamamagitan ng pakikipagkasunduan sa mga katrabaho, diba? Mas maging madali yun. Huwag pahirapan ang sarili. Huwag pahirapan din ang ibang mga katrabaho. Magtulungan, diba? Mas madali kung ganun. Magiging madali ang buhay. Magiging madali ang pagtatrabaho kung lahat ay magtutulungan. Pero kung kapahirap ka sa ibang tao, maging mahirap din ang sitwasyon. Maging mahirap din ang trabaho. At yun ang nangyayari sa akin. Kapag nandyan siya, pang-araw siya. Pero hindi naman talaga siya pang gabi. Pero nagkikita pa rin kami. Kasi nga, minsan siya yung napapatama sa akin para kumuha ng report sa akin. Ang aga-aga niya pating pumasok, 1 hour before her shift. Nandito na siya, my God, sinasayang niya ang oras niya sa pagpasok niya dito ng 1 hour. Hindi naman siya binabayaran sa pagpasok niya na maaga. Pero papasok siya na maaga para lamang magmasid sa mga katrabaho. Para lang magmasid sa kagaya kong baguhan din. Yun, para pag diskitahan ako, binabayaran ba siya sa pagdidiskita niya sa akin? Hindi naman siguro, no? Grabe, ako talaga yung tinitira niya eh. Pero sabi naman daw ng lahat ng napagtanungan ko, ganun daw talaga yun. Pahirap daw talaga yun sa ibang mga katrabaho.
Kaya nga wala daw may gusto dun kasi nga alam nila na ganun nga ugali. Yun, kasi pag nakikita na siya, yun nga, ayaw nilang lahat doon kasi nga bukod sa sipsip, ay ano daw, yun nga, masyadong magaling. Feeling magaling, kala may perfect. Feeling alam na alam mong lahat ng mga ginagawa niya pero hindi naman, nagbibigay din naman siya ng mga maling report. Hindi ko alam kung sinusubukan niya lang ako or talagang ganun lang siya. Nagbibigay ng report, mali din naman yung bigay niyang report. Ako pa yung nagtatama ng mga report niya kasi mali yung binibigay niya. Sabi ko, ang tagal na niya dito. Tapos, akala mo, alam na niya lahat ng mga ginagawa niya, pero pag nagbigay naman ng report, mali. Sa isip ko, baka sinusubukan niya lang ako. Kaya binibigay niyang report sa akin ay mali din. Para siguro, tinitingnan niya kung itatama ko yung report na binigay niya. Pero dahil nga late ko na rin nakikita at late reaction ako, saka ko lang nakikitang late na yung report na binigay niya. Yun, hindi ko na naiitama sa kanya. Pero sa susunod, susubukan ko na umakto na kagaya ng ugaling pinapakita niya sa akin. Tingnan natin kung magustuhan niya. 'Di ba? Kapag hindi niya nagustuhan, so sabihin ko sa kanya, "Wow, ganyan ang pinapakita mo sa akin." 'Di ba? Kaya dapat masalamin mo rin kung ano yung nakikita mo. Pero hindi kasi ako ganun. Dapat sabi nga nila, kill it with kindness nga daw, sabi nilang ganun. Pero parang hirap minsan, 'di ba? Ang hirap na daanin mo sa bait kapag ganun ang ugali. Yun, mahirap sa totoo lang. Pero sabi nga ng mister ko, wag na daw pansinin. Wag daw akong magkapekto sa ganun. Ang nangyayari daw sa akin is yung emotional ko daw ang sinusunod ko. Wag ko daw sundin ang aking emotional. Ganyan. Masyado akong naging emotional. And then natatalo ako ng aking emotion. Yan, sabi niya ganun. Wag daw ganun dapat. Wag daw akong padaig. And then, ang isipin ko na lang is yung kapakanan ng trabaho ko at kapakanan ng aking mga pasyente. Yun daw ang aking pinakang main goal. Hindi ang aking katrabaho. Tama naman talaga siya, di ba? Yun. And then, today, nagkwento na naman ako sa kanya. Sabi ko, hindi ko yata kaya ang ganitong trabaho. Titigil na ako. Ayoko na. Grabe yung pinagdaanan ko kagabi. Pero, yun nga, dinaan lang niya sa joke. Parang di niya nalalaman kung gaano kahirap kasi wala siya sa sitwasyon ko. Yun, wala effect sa kanya. Pero ngayon, okay na ako. Siguro dala din ang aking hormones kasi ngayon period ko. Kasi may period tayo. Isa pa rin niya na dumadagdag sa ating mga suliranin sa buhay. Yun, lalong umaano yung ating emotion mataas kapag tayo may period. So, baka yun ang nangyari sa akin. May period pa rin ako hanggang ngayon. Kaya ang aking emotion is, mataas pa rin. Parang ganun. And yun, konting tiyaga pa para sa future, diba? Bahala na Lord, kayo na po ang bahala sa akin kung ano nakalaan para sa akin. Kung hindi ay hindi. And then kung hindi ay hindi talaga para sa akin, diba? Susubukan ko pa rin. Maybe in just 1 year, 2 years, we'll see. And then, pag ayaw ko pa rin, hanap pa rin ako ng iba pang trabaho na yung talagang gusto ko at hindi ako may stress ang ganito ka-stress. Yun. Yung mag-i-enjoy ako sa trabaho. Meron ba ganun? Well, itong pag-vlog, nag-i-enjoy ako dito. Yun. Pero sa ngayon, hindi ko pa siya maaasahan kasi wala pa siyang kita. Yun. Saka na pag kumikita na tayo, baka ipagpalit ko ito, char. Pero hindi. Hindi ko ipagpapalit ang pag-vlog sa trabaho ko. Yan. Mas malaki para lang kikitain ko sa trabaho kaysa sa pag-vlog. Unless, malaki na yung aking mga viewers, marami na akong mga followers, subscribers, ganyan. And then, worth it talaga na tumigil na ako sa pagtatrabaho. Yes, why not? Diba? So, hanggang hindi pa, laban pa rin tayo. So, yun lang, bye.